Yung wala tayong magawa, magpapapalit tayo ng gulong. Tingnan yung sa harap ko. Iba na yung sukat ng harap eh. 155, 80, 13 na yan. Yung sa likod, 165, 65, 13. Kaya inuna ko yung harap kasi hindi ko sure kung sayad. Wala naman sayad. Tapos tingnan yung sa likod, parang hindi ko masyadong mahalata yung lapad. Ito 165. Dito 155. Parang di naman masyadong halata. Gumaan yung steering ko sa 155. Yun nga lang, Westlake lang to. Ayan, RP26. Maluwang po. Ito, luwang po. Parang kasing laki lang ito yung 14 na sinalpa ko. 165, 65, 14. Ayan, yun yung size nya. 155, 80, 13. Tingnan natin yung harap. Tingnan natin yung sa harap. Hindi naman siya masyadong manipis. Okay naman, yun nga, nakalabas pa rin eh. So ko sana medyo nakapaloob to para hindi tatalsik yung putik. Ayos to. Testing natin sa likuan. Pero wala akong sahid dyan eh. Kasi kung may sahid dyan, makikita ko yung mga punit-punit dyan. Testing natin sa todo liko. Pag napapalitan ko na to, papalitan ko muna to. Play safe ako, inuna ko yung harap eh. Kasi baka sumayad. Madali benta yung dalawa lang, di ba? Eh kung apat yan, di sakit sa bulsa. So palitan ko na to ngayon. Bebenta ko rin to, mura na lang. Yan, pinapalitan na. Ito tayo, pambili na ng minivan to. Sa R8 to eh. Mag center ng R8 o DR8. Op, balancing muna. Yan yun. Kailangan talaga i-balance so kahit steel rim. Ayos na. Ito isa, 20 yung kulang. Kanina 30 eh. Oh, okay na oh. Hihi, uwi na tayo. Gamit nila dito silicone grease, tire based yan. Hindi langis. Yan isa, 18 eh. Libre lang yan. Binigay sa akin. O yan, dalawa na sila. 155, 80, 13. Pantay na. Wala naman sayad. Mamaya compare natin yung 65 na 13 tsaka yung 165, 65 na 14. Ito yung pinakamalaki pero walang sayad. Then hanap tayo ng daan, ikot-ikot natin figure 8 or kaliwa kanan na liko kung sasayad para makita natin. Ito nakailera yung mga ginamit ko. Yung dito sa nakakabit 155, 80, 13. Ito 165, 65, 13. Ito 165, 65, 14. Ito yung kakakuha ko kagabi 165, 80, 13. Hindi na yan kakasya sa atin. Malamang sayad kayo dyan. Sobrang kapal, sobrang laki. Tingnan nyo. Jumbo hotdog na to. Ang laki. Sobrang lapad. Ito kumasya to. Tested ko to. Nakita nyo na magamit ko yung dati. Ito yung dati rin. Nagaling kay Mugen. So ang gagawin ko, itong itim. Tanggalin ko yung rims. Kukunin ko to. Mas gusto kasi OEM, matibay ito eh. So Honda, yun nga lang, check ko kung mabigat. Tsaka ano, check ko muna kung may sira yan. So check natin dito kung may sayad pag binaklas to para makita nyo yung loob kung may idea kayo. So far wala man ako narinig gusto masayad. Pag tinanggal to, dun yung makita kung may mga gas-gas or what.
Mukhang mabilis maupod to RP26. Makapit pero tingnan nyo, ayan oh. May pirma agad oh. Ayan oh, kulay itim, meron pa dito. Ayan oh, ang dami. Ayan oh. Oh. Ano to, pentel pen. Sa akin galing yan. Kanina wala naman yan. Ayun oh, paikot pa oh. Dami, ito pa oh. Makapit siya pero parang mabilis maupod. Wala naman sayad. Figure 8 or kung ano nung paikot-ikot na ginawa ko kaliwa kanan. So uwi tayo, baklasin natin para compare natin sa iba. So ito na, nakauwi na ulit tayo. Check natin kung may sayad. Tatanggalin natin to, pero parang dito pala nakita ko mayroon konting sayad. Ayun yung makintab. Ayun oh. Baka kasi mali yung kabit ko nito. Kasi nga binaklas ko to dati. Feeling ko kulang ng pin yan sa ilalim. Silipin natin mamaya. Baka pwede pang maitulak to para. Pero pag umaandar, hindi ko naririnig tong gas-gas na to. Ito sayad eh. Ayun oh. Siguro pag humps lang. Pag na-humps ako, check natin sa kabila. Alam ko mayroon din dito eh. Natin. Dito parang wala. Parang wala masyado. Wala akong mapansin dito makintab. Pero baklasin natin mamaya para sure. Alam ko wala rin pin to eh. So tayo sa ilalim. Either kulang or hindi na original pin yung nandyan. Kaya medyo lumabas tong fender liner natin. Kaya sumasayad siguro. Pag na-humps, feeling ko din lang. Pag tumatakbo ko, wala akong naramdaman kakaiba eh. Ito baklas na yung gulong. Ayan o. May konting sayad siya. Feeling ko pag pumaparada ako nito eh, nipis lang. Hindi nga nabutas eh. Or pwede sa humps to. Ay, masyado siyang nakalabas. Dapat to nakapasok. Maluwang kasi dito sa ilalim. Dapat nakapasok pa to. Wala naman akong kulang dito. Kompleto naman. Kompleto naman yung mga pins. Or sadyang mataas tayong gulong. Pero sa kabila walang sayad. Check natin doon. Yan, walang makintab dito. Kahit di mo natanggalin yung gulong, makikita mo. Mamaya kabig natin yung gulong paloob. Makakapagod din tanggalin. Walang sayad dito eh. Maayos to eh. Ay, medyo umpunang pa nga lumapit eh. Pwede pa palang mailayo to. Basta maganda yung pin. Parang maluwang kasi. Ito, kinabig ko na lang yung gulong. Ni-start ko yung makina. Yan, wala naman siyang gas-gas dito. Wala siyang sayad. Siguro ito. Ewan ko lang ha. Makintab eh. Pero dito tayo yung space. Konting-konti na lang. Parang 5mm na lang yun. Pero, pag pinasok mo pa tong fender liner, yun. Lalaki. Nakalabas kasi ng konti. Maluwang kasi dito sa ila. Ayun, luwang. Tayo nyo, magagalaw ko kahit dito. Baka luma na yung clip niya. Kailangan palitan na mas secure para pag diniin mo to, tapos nilock mo, naka-hold lang siya. Or pwede siguro to heat gun para mag-iba yung shape. Or wag na kayo mag 155/80. Magano na lang kayo 165/70 by 13. Or 165/65/14. Wala akong sayad dun sa ano eh, hiniram ko yung gulong ni Mark. 65/14. Pero dito medyo, pero itong layo po. Pero mas comfy ako dito. So yun lang. Ilang buwan ko na rin gamit to. Hanggat dito nabubutas, goods pa ako dyan. Siguro heat gun ko na lang o palitan ko yung lock para medyo pumasok to. Yun, luwang eh. Ano siya? Pagod na ako. Kanina pa ako kalikot ng kalikot.